Kaugnay sa pagpapalit liderato sa Senado kahapon, makapanayan po natin Integrated Bar of the Philippines National President, Attorney Alan Panolong. Attorney Panolong, magandang umaga po. Magandang umaga, Arnold, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Unang tanong po, legal ba yung 12 na maituturing na quorum sa Senado kahapon? Opo, yung naging quorum kahapon na nangyari sa Senado is legal po yon kasi meron po tayong basihan yan. Yung po yung kasong Avellino versus Cuenco. So ayon doon sa Avellino versus Cuenco, no, yung 12, no, which is yung 12 po is yung po yung it may constitute a quorum. Opo. Bakit po? In-apply po dito yung doctrine of coercive jurisdiction. Ibig sabihin po nito, kung sino po yung mga miyembro ng Senado na kung saan pwedeng makumpel ang kanilang attendance, no, para ma-perform sila ng kanilang function. Opo. Or to join session, yun po yung basihan ng bilangan. So doon sa kaso po ng Avellino versus Cuenco, meron pong isang senador na nasa Amerika at ang isa naman ay admitted po siya sa isang hospital. Ngayon, kinumpute yung ang naging basihan ng baseline, no, for purposes of determining the quorum was 22 senators. Ibig sabihin nito, ito po yung senador who actually heed the call for to join the session, or sila po yung pwedeng i-compel na mag-attend Opo. sa Senado. Kasi yun na nga, meron pong power yung ating Senado na i-compel yung miyembro na to na umattend. So ang majority po ng 22 is obviously 12. So may pagkakaiba kasi nagkakaroon po ng confusion nito kasi yung dalawa po ang contentious issue nito is una is yung pagpapalit ng liderato at pangalawa is yung quorum. Opo. Yung sa pagpapalit ng liderato, maliwanag po yun sa Constitution. Ang ibig sabihin, the Senate President shall be elected by majority of all. Ibig sabihin, lahat ng miyembro ng Senado. Opo. So ibig sabihin kung kung ano ang majority ng lahat ng miyembro ng Senado, yun po ay 13. Opo. So, maliwanag po yun. Kaya nga po yung nangyari noon is while it may be true nagkaroon ng quorum, pero hindi po sila nagkaroon ng election ng bagong Senate President. But what happened was that nagkaroon ng declaration of all vacant positions at si Win Gatchalian was elected as Senate President pro tempore. And in the meantime, he is now acting as Senate President. Tanong, maganda yung katanungan, illegal ba yun? Ang sagot po ay legal po yun dahil meron po tayong doktrina sa ating Philippine jurisdiction na ang nangyaring session, ang nangyaring transaction nung araw na yun kahapon Opo. ay binibigyan ng presumption of regularity or legality. So meaning to say, the only way to prove otherwise ay yung aggrieved party can run to the Supreme Court to question what happened yesterday. So yun po ang sitwasyon po. Okay. So kung acting president si Senator Win Gatchalian, dahil kailangan 13 anong Opo. posisyon ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano gayong all position is vacant? Hindi na rin siya Senate President. Miyembro na lang po siya ng Senado. Okay. Kasi if you watch the proceeding, no? Opo. If I'm not mistaken, it was Senator Tito Soto, the former Senate President, no? Opo. Who actually called for the declaration of the vacancy of all the positions. So yun nga po, hanggang doon lang po yung naging kakayahan nila na Opo. ma-declare yung proceeding, no? At all the positions vacant. But as far as election of the new leadership, nung pag-elect po ng bagong Senate President, hindi po nagawa dahil very strict ang ating Constitution. Ang sinasabi sa Constitution, 13. kailangan majority of all its members. Kung ang composition po ng ating Senado is 24. Ang majority nun is 13. Okay, pero paano ipapaliwanag? Ang bilang ba kahapon talaga 22 dahil yung isang senador nakakulong, yung isa pugante? Opo, kasi unang-una, si Senator Jinggoy is under custody of another branch of government, no? Yung Opo. sa Sangguniang Bayan po, no? Si Senator Boto, let's go back to Senator Jinggoy. So the Senate cannot compel his attendance
Okay. to the Senate because there is a legal impediment. Opo. Si Senator Bato naman po, the whereabouts of Senator Bato is not even known. So paano mo i-compel yung attendance ng isang senador na hindi mo naman alam kung saan siya mahagilap. Hindi nga natin alam kung nasa bansa nga ba or pwedeng nasa ibang bansa rin. Opo. So that is why ang naging basehan, naging baseline ng kanilang counting is 22 instead of 24. So dapat manawagan uli sila kay Senator Bato na pumasok uli sa Senado. Baka magkaroon tayo ng another surprise. Hindi po natin alam yan, Igan. Okay. Pero po na ni Senador Pia Cayetano, ito po, Attorney Panolong, hindi raw pwedeng i-cite yung naturang kaso na nabanggit nyo, no? Dahil iba raw ang specifics nito. Oh, well, we respect the opinion of Senator Pia Cayetano dahil isa rin po siyang batikang abogado. Pero as of the moment po, yung Avellino versus Cuenco, no, na nabanggit din po doon. Kasi ang Avellino versus Cuenco, Igan, is that unang-una, tinanggihan ng Supreme Court na mag-rule on the merits ng kaso na yan. Because ang sabi nga niyan is, this is a political question. Ibig sabihin, internal problem niya ng Senado. Senado yan. Himatok, oo. Pero, because of a motion for reconsideration, ni-revisit nila yung factual case, everything. So, they ultimately ruled that 12 is a majority or a quorum of that 22. Dahil nga, in-apply nga doon yung doctrine of coercive jurisdiction. So, ibig sabihin, kung sino yung pwede mong madala sa Senado para umaten ng sesyon, no? Kung sinong senador yun yung magiging basehan mo to determine the quorum. Pero so, which is 22, Opo. Yun, 23 dahil yung isa nasa abroad. Abroad. The quorum is 12. Okay. Or dalawa. Pero batay sa mga Senate records, matagal na nilang sinusunod yung 12 senators ay isang quorum. Opo. In fact, kahapon lang din kagabi lang, napanood ko yung interview ni former Senate President Drilon. Oo. Na sabi niya na nung if I'm not mistaken, nung sometime in 2015, nangyari po dahil 4 po na senador nasa abroad. Opo. 3 senador at that time were under detention because they were facing grave cases. Opo. No? So meaning to say, only 17 senators heed to the roll call. Okay. So applying the Avellino versus Cuenco case, 12 was the quorum. So they were able to transact business dahil doon sa jurisprudence. Meaning to say, Igan, no? Opo. This has been practiced by the Senate. So this is not something new. Opo. Hindi ito bago. So ngayon, of course, no, dahil nga ngayon is Political struggle, yes. So pwedeng balikan ng Supreme Court yan, supposing one of the aggrieved parties, like for instance, itong si Senate President, kasi ousted na siya Opo. pwede idulog sa Supreme Court yun. And the Supreme Court will ultimately decide on this case. No? Kasi pwedeng hindi natanggihan ng Supreme Court to dahil under the 1987 Constitution, expanded na yung power ng judiciary. That is to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in any government, agency, or instrumentality. So pwede po niyang mag-take cognizance or mag-take jurisdiction over the subject matter. Tama ba sinasabi ni Senador Cayetano na posible magkaroon tayo ng constitutional crisis, Attorney? Supposing the standoff will last for long, no? Kasi unang-una, Igan, is that meron pong impeachment case, no, na pending before the Senate. So supposing kung halimbawa during the impeachment proceeding, the standoff will last. So it may no, kung patuloy din yung hindi nila pag-recognize sa new majority. Opo. But then nasa bola na ngayon ng minority who is now the majority. They can compel the attendance of these senators under the doctrine of coercive jurisdiction. Opo. Isa na lang po, ito, habol ko lang po. Kasi ngayon may scheduled na Blue Ribbon Committee hearing. Maaari bang mag-proceed yung kampo ni Senator Cayetano sa kabila na may schedule na sa Lunes yung bagong majority? Magandang katanungan yan. Ang problema, wala na sila sa liderato. So,
they might no longer be recognized as such, no, yung mga committee chairmanship ng former majority by the employees of the Senate. Kasi nga gaya nga ng sinabi ko, itong pag-elect ng bagong acting Senate President, no, yung Senate President pro tempore under the leadership of Win Gatchalian, Opo. it enjoys the presumption of legality or regularity. Okay. So the only way to prove otherwise is si Senator Alan Peter should run to Punta na. Supreme Court. Supreme Court, yes. Okay. Para ma-ventilate. So it wouldn't be good. Alam nila to eh. Abogado rin, batikang abogado rin si Senator Alan eh. Oo. So it won't do good, no, for the image of the Senate. Medyo apektado na nga yung integrity ng Senado eh. Madadagdagan at madadagdagan pa dahil dito sa mga issues which can be properly trashed out in a proper forum, which is the Supreme Court. So, para sa akin, mas mabutihin siguro hindi na lang ipatuloy kung ano man yung gusto nilang gawin ngayon. Dahil, yun na nga, they are no longer the controlling. Opo. Maraming salamat, IBP National President Attorney Alan Panolong. Ingat po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay kay God. Maraming salamat.